This is DJ Bugs. DJ who? DJ Bugs. .7 Destiny Radio, saya lang. Saya lang. Again, it's 3:23 in the afternoon. Kasama nyo na naman ang inyong DJ na fashionista, kwel at painlabing ka, DJ Bugs, sa programang Bugsbugan. Dapat pala may drum rolls dito. Sana may drum rolls dito. Wala siyang drum rolls. Gunfire. Ayan, wala. Nag-experiment, ano? Ayan, dahil nga tayo ay nandito sa istasyong Pinipili ang Saya, sa ngayon ay ang programang ito ay Pinipili ang Kagalitan. At ito na nga. By the way pala sa lahat ng medyo naboboard ngayon, kailangan yung uminom ng kape para kayo ay magkaroon ng kasiglahan. Siyempre, ang ibibigay ko sa inyo, or sasuggest ko sa inyo na inumin nyo ngayong hapon ay ang pinakamasarap, pinakamasustansya. At siguradong ikaw ay gaganda at popogi. Ito yung mga lumang pang sales talk, ano, Tito Boyet? Pero eto na nga, bibigyan natin. Uminom kayo ng Marcafe 5-in-1+1 Coffee Mix, mga ka-Destiny. Dahil itong kapeng ito ay hindi lamang basta-basta. Mayroon 3 mabisang sangkap na Agaricus blazei, Morel mushroom at Panax ginseng at spirulina. Ito ay powerful ingredients at tumutulong sa pagpapalakas ng iyong immune system, pagpapabuti ng iyong mental focus at pagpapataas ng overall energy. Ang Agaricus blazei naman, Morel mushroom, ay kilala sa mga health benefits nito, lalo na sa pagpapalakas ng katawan, at samantalang ang Panax ginseng ay tumutulong upang manatili kang alerto at focus sa buong araw. Kaya perfect ito para sa mga busy na tulad mo. At hindi lang yan, mga ka-Destiny, meron pa itong spirulina at isang superfood na nagbibigay ng natural nutrients na makakatulong sa ating digestion at bowel movement. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang Marcafe 5-in-1+1 Coffee Mix, kape na may dagdag na benepisyo. Marcafe 5-in-1+1 Coffee Mix, ang sarap ng natural. Eto, bago tayo mag-start ng ating bugsbugan, mayroon na ba ditong mga nakapanood ng Bar Boys? Tito Boyet, alam mo po yung Bar Boys? Ay, movie po. Ay, sayang. Panoorin nyo yan, Tito Boyet. Bar Boys. Ano yan? Ang mga bida dito ay si Rocco Nacino. Teka, hanapin ko nga ulit. Bar Boys. Ito yung maganda. Alam niyo, available to sa YouTube. Sandali! Baka biglang i-down to. Sayang naman. Ito yung Bar Boys. Ito yung kwento ng 4 na mga magkakaibigan. Ayan, Sinda Rocco Nacino, Carlo Aquino, Enzo Pineda, tsaka si Kian Cipriano. Ayan. Yung mga magkakaibigan nito, aspiring lawyers in a law school. Ito yung kwento nila. Diba? Ang buhay ng isang estudyanteng nag-aaral ng law. Ang ganda nga nitong kwentong ito kasi may iba't ibang buhay sila, may iba't ibang pressure. So yung isa, pressure siya dun sa kanyang tatay, mayaman siya, pressure siya sa tatay niya. Yung isa naman, supportive yung parents, mahirap lang siya. So, talagang kinakayod para makapag-aral sa law school. Yung isa, so-so, na may supportive parents, ganyan. Yung finance niya, okay lang din naman. Tapos yung pang-4, ito yung hindi nakapasa sa law school. Yan, yun yung kwento nila. Kwento nilang 4. Yun yung kwento. Dahil yung ating rant for today's video is related dito sa story ng Bar Boys. Kung inyong naaalala. Oh my God! At eto, simulan na natin ang pagbabasa. Sana naman ay maalala ninyo. At sana ay medyo wala kayong maalalang sakit nung nakaraan. Ewan ko, baka kasi meron kayong mga maalaala dito. Magkakaiba naman ng kultura ang bawat eskwelahan. Kaya naman eto ng ating babasahin ang nagbigay ng 5 sa kanyang kaklase. At eto na nga. Ang question niya first is it okay to give your classmate a 5 grades sa recitation? At ang kanyang rant,
The power of index card again. So, I have this classmate na di makasagot sa recitation kaya bumunot ulit ng index card. And yes, index card ko po ang nabunot. My prof gave me an uno and asked me, actually tradition na rin to, open and close parenthesis, what grades should I give to Miss Toot? So this classmate, tamad talaga siya. Di nagre-review and madalas nangongopya. And yung sagot naman niya, ang layo. I confidently gave her a 5 kasi nga wala naman akong makonsider na pwede sanang bigyan ng points kahit effort lang. But when I got home, nagsisi ako. Sana, binigyan ko man lang siya ng 3. What do you think, guys? Help. Shish! Teka, batiin muna natin dito si Zihan Roy Paraiso. Zihan Roy Paraiso, sabi niya, ate! Bakit naman meron kasamang pangalan dyan? Parang mali yan. Pabate! Pagbate! Ano yun? Hello, Zihan Roy Paraiso. Sino babatiin natin? Happy grad... nag-chat ka. Sandali. Sorry naman. Teka lang, tingnan natin. Sorry po ha, hindi po ako gumagamit ng cellphone kapag nandito. Ayan. Hanapin natin. Wala ka namang chat, B. Wala kang chat talaga. Saan ka ba nag-chat-chat? Po? Walang chat si Zihan Roy Paraiso. Basta sabi niya pabate. Hello, Zihan Roy. Happy graduation day kay May. Hoy, hindi ako nagamit pag nandito. Tinan mo, nakafocus ako dito sa work. Sino? Si Kuya Zihan. Nagda-drive. Saan ka pumupunta, Zihan? Bakit ka nagda-drive nang walang... Nagpapabate. Hindi ko naman makita yung kanyang liham. Baka naman mali ang binigyan niya ng liham. Baka mamangga. Gagi. Hoy, ay! Yari tayo. Pero ito na nga, basahin natin yung ibang comments pala dito. Ang sabi sa comments dito, pero by the way, itong ganito, yung power of index card, tawag doon peer grading, yung ganon, is ginagawa siya sa ibang eskwelahan. So far dito sa aming college, nung ako'y nag-aaral pa, buti hindi ko yung na-experience kasi sobrang nakaka-pressure yun. At saka magtatanim ako ng sama ng loob kung binigyan ako ng 5, di ba? Lalo na if ever, kunyari nag-breakdown ako sa gabi, 'di ba? Tapos na mental block ako. Ganyan. So nag-review ako na mental block ako, tapos hindi ako nakasagot sa recitation. Tapos yung kaklase ko nag-grade sa akin 5, nako, magsasama ako ng loob talaga. Pero kung wala akong ginagawa, kunyari ML lang ako, ganyan, hindi ako nag-aaral, sasama pa rin ang loob ko. Wala kang konsiderasyon. Sabi ni Zihan Roy, wala na tampo na ako. Kulang bati mo, ate. Zihan Roy Paraiso, happy birthday to you. Basahin pala natin muna ang mga nag-comment. Sabi dito, kupa lang mga ganyang professor. Creating animosities among students. Tapos parang kasalanan mo pa na binigyan mo ng 5. Objectively, you are right. Pero sana tinaasan mo rin to be kind. Saka hindi mo naman responsibilidad na grade ng kaklase mo. Next time, nagawin uli ng prof mo, they'll know na tataasan nyo ang grades ng isa't isa so they won't do it again. Yang mga kaklase mo, you should consider them as friends dahil makakasama yan sa network of people na meron ka kapag may career ka na. Oh, may point. May point yung yung makakasama sila sa network of people mo kapag mayroon ka ng career. Kasi like, pag mayroon ka ng trabaho, sabi mo, uy, yung kaklase ko doon ay yun ay hepe na. Lalapit ka doon. Tara, lalapit tayo doon at tayo mga yung kaklase ko doon ay lawyer niya na. Yung high school classmate ko ay tara at tayo sasangguni sa kanya. Baka tayo maka-discount. Hindi ba? Yung mga ganon, mga makakasama mo sa network of people. Eto na, magbasa muna ulit tayo ng comments sa Facebook page at meron ditong nagugulumihanan. Ako ang nagugulumihanan. Sabi niya, kay Joanna Marie raw, ate, pabati rin ng congratulations. Congratulations, Joanna Ray!
Ay, ulit. Congratulations, Joanna Marie. Happy graduation sa'yo. At sino pa? Happy graduation din kay May. Kung nasan man kayong lupalop ng mundo, kayo ay mabuhay ng matiwasay. And anyway, ito pa. May nag-comment nga, reminds me of that scene in Bar Boys. Swerte ko dahil hindi ko pa na-expect yan. Na-experience yan sa law school. Yes. Actually, ginagawa talaga kasi itong ganito. Hindi naman kupal yung professor kapag ganito, nagpapagrade sa index card. Meron kasing lesson dun sa pag ganong eksena. Yun yung until now, medyo hindi ko pa nakikita yung essence. Pero siguro, it's like, pag-take ng accountability, gano'n, pagiging responsible, para hindi mo sisisihin yung ibang tao kapag ginradan ka ng iba kasi at the end of the day, kasalanan mo pa rin yan, hindi ka nag-aral na mabuti. 'Di ba? Binigyan lang ng pressure yung classmate mo. Yun nga, okay, nasa na ba tayo? Magbasa pa tayo ng comment para masaya. Sabi dito, kahit gusto ko or namin magbigay ng mataas na grades sa kaklase, ay, meron ditong tao. Ang hirap kasi, impromptu siya. You have to explain why do you give that grades. I really wanted to give her a 3, but I have nothing good to say about here. Yeah. If kunyari ako ang nasa sitwasyong yon, yung kaklase ko is hindi nagre-review, masyado akong mabait, bibigyan ko siya ng 3. Kasi baka tambangan ako nun sa pinto. Like, out na kami ng mga... Hoy, Kurt. Out na kami ng mga kaklase ko sa klase. Hindi ko gagawin yun. Magbibigay ako ng 3 para maging medyo maging mabait lang. But anyway, alam nyo minsan sa buhay, sa buhay estudyante, may mga pagkakataon talaga na kailangan mong mag-decide ng mabilis at hindi mo kailangan or hindi mo na to kayang balikan yung mga desisyon mong yon. So para sa atin or para sa akin naman, isang araw sa kaklase ko, ako ang napili ng professor para magbigay ng grades. If ever to ha, if ever. Wala mo sasabing nangyari. Tapos, let's say si classmate, ito na ang tunay na dilemma. Hindi nakasagot ng recitation, alam kong tamad mag-review at nangongopya lang. Kaya, medyo mahirap to. At ang pinakamahirap, what if kaibigan mo yun? Ay, nako. Hoy, meron akong kaibigan na ganito. Like, tinanggal niya talaga yung pangalan ko. Meron kaming meeting, so kailangan naming maging fair sa grading ng kaklase namin. So magi-grade nun yung leader. Meron kaming meeting, hindi ako umatendang meeting, 'di ba? Kasi tinatamad ako. Meron kaming brainstorming, hindi ako umattend. So yung first part ng report na binigay niya sa aming professor, wala yung pangalan ko. After nun, umattend na ako next time at gumawa ng ibang part ko dun sa papel. Grabe, nakakalungkot yun. But anyway, going back dun sa eksena ng Bar Boys, mag-iiwan tayo ng konting quote. Dito. Ito yung tinatawag natin nga pala, the weight of peer grading. So, kapag tinanong ka ng prof mo what to grade do sa iyong classmate, medyo awkward, diba? Kasi usually, mas madali magbigay ng feedback or grade when it's hypothetical. Pero kapag real na, doon na pumapasok yung emotions. Ayun. Hindi lang numbers ang issue dito kasi. It's also how you feel about your classmate and paano mo ipapakita yung pagiging honest or compassionate mo. So when it comes to grading, hindi madali magbigay ng honest feedback. Umamin kayo dyan. Lalo na kung may history kayo ng pagkakaibigan, rivalry, o minsan, minsan rin, you might be tempted to go easy on them. Pero kailangan mo rin tanungin ang sarili mo, ano ba talaga yung nararapat? It's finding a balance between being fair and showing empathy. Heinz dilemma na ba ang tawag dito? Hindi ko alam. So anyway, ang ating mga quote ngayon, asan ba yun? Hinanap ko to kanina yung sa Bar Boys. Ito, sabi ng legend na si Professor Hernandez sa Bar Boys. Ito iiwan nating quote ngayong hapon. The poet Rilke? I don't know how to say.
once wrote that the purpose of life is to be defeated by greater and greater things. Kung hindi ka natatalo, baka hindi ka na gumagalaw. That's from Professor Hernandez ng Bar Boys. So yeah, must watch itong Bar Boys. 3:38 in the afternoon. And again, happy graduation sa lahat ng mga graduate ngayong araw. At kung nangyari na sa inyo ito na ma-experience ang peer grading, sana okay pa kayo ng mga kaklase mo. Sana hindi ka rin minumulto ng kauntian. Anyway, tutok lamang dahil mamaya ay Original 10 na featuring artists na nangunguna sa ating daily charts. Ipiplay natin yan maya-mayang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. And you're still tuning in sa 96.7, ang istasyong pinipili ang saya. This is DJ Bugs. Say saya lang.